Ano ang nararamdaman ng mga fake news peddlers kapag naglalabas sila ng mga kwentong malayo sa katotohanan, mga MSK? Oh, diba? Alam niyo po kung sino ang pinakahuli na naman na Ay, ginawang sino? biktima? Chris Aquino. Uy, Anong nakalagay? Kinulam, Chris Aquino, patay na. Yun daw katawan ni Chris, kaya daw ganyan na masasakit ang kanyang mga buto at laman. Nilagyan daw ng maraming aspili at karayo. ganon? Alam mo, nakakaawa din talaga din yung mga politikong ang laki ng ginastos. Pinuhunan. Basta, we need guardians, not comedians. At ang Senado po ay hindi entablado para sa mga puppets. At saka alam mo, para siyang may balat Bakit? Lahat ng inakyatan niya na entablado, lot-lot and friends. Ay! At tapos may mga nagtatanong, ba't hindi siya sinuportahan ng DDS samantalang si Philip Salvador, 28 provinces ng Mindanao, sa lahat ang laki ng boto ni Kuya Ipe. Bakit siya iboboto ng mga DDS? Nawala ang loyalty niya. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Nako, nagkakagulo pa rin po sa ating bayan ngayon at marami pa rin po talaga ang nai-stress. Grabe sa kinalabasan ng ating eleksyon dito. Kami po ang inyong mga stress busters. Kaya naman kami na ang bahala na magtanggal ng inyong umay, ng lungkot at pagsisisi. Di ba naman, Romel? Tama, iba-ibang emosyon po ang nararamdaman natin ngayon, pero ipapangako po namin dito, saya lamang po ang aming hatid. Mismo. At ano naman kaya masasabi nito, nag-aalala na to, nakatingin na naman sa ating dalawa. Wendell Alvarez aka Barikutot. Kami nang bahala sa inyo. Pasasayayin namin kayo at bibigyan namin kayo ng mga magagandang showbiz intriga at showbiz balita. Siyempre, ang amin na opinyon. At tama naman po yan, mga kachika. Hayaan natin sila na magkagulo. Basta kami itatawid namin sa inyo ang maiinit na chika at mga kontrobersiya. Dito po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Alam mo, bukod sa eleksyon, may matindi pa tayong problema ngayon. Sinabi mo yun. Tayong tatlo, Oo. di ba? Lahat po kami ngayon, under the weather po kami. Ay, oo. Sipon at ubo, may lagnat, pero wala pong dahilan para huminto kami sa pakikipagkwentuhan sa inyo. Tama, dire-diretso lang po tayo, walang titigil. Yes, masakit pa lalamunan mo. Yes! Ikaw. Ako din, nakisabay tayo sa uso ngayon. Oo. Init at lamig po kasi napakalakas na imbitasyon sa pagkakasakit. Una natin paksa. Ano ang nararamdaman ng mga fake news peddlers kapag naglalabas sila ng mga kwentong malayo sa katotohanan, mga MSK? Ay, ang nararamdaman nila, naku, nakapambilog na naman tayo ng ulo ng mga mambabasa at Ako ang tingin ko sa ganyan, parang sakit na yan no? Parang sakit na yan. Kapag wala silang nagagawang fake news, hindi sila masaya. Totoo. Hinahanap na ng kanilang katawan, di ba? Oo. Oh. Ay, sa akin naman siguro, masaya sila. Kasi nakakaano sila ng views. Okay. Di ba? Kumikita sila. Kasi ito naman kasi yung mga nagkiklik ng mga YouTube. Ako, pag makita lang ng mga title na patay na si ganito, gano'n na si ganito, ikiklik ka agad. Oo. Diba? Alam niyo po kung sino ang pinakahuli na naman na Ay, ginawang sino? biktima? Chris Aquino. Uy, Anong nakalagay? Kinulam, Chris Aquino, patay na. Alam nilang Grabe. mapapaniwala nila agad-agad ang mambabasa. Dahil may sakit si Chris. Dahil may sakit si Chris. Oo. At sa mga picture na nakita natin na pinost ni Chris. Yun nga ang sinabi ng isang kaibigan ko. Actually, wala naman dapat ng mga ganyang fake news kung itinago lang niya yung itsura niya sa publiko. Ang kaso, ibinibilad niya kasi. Kaya yan, dyan pumupulot yung mga fake news peddlers. Pero alam po natin yon na fake news po yan, buhay na buhay si Chris Aquino. At sana naman ay huwag pinapatay ang buhay pa. Nakakalungkot yung mga ganyan. Oo, eto na nabigyan na kasi ng pagkakataon Binuksan na ni Chris, ayan yung picture ko, bahala na kayo, anong kwentong bahala kayo dyan. Ganun yun, di ba? Nakakalungkot. Huwag na si Chris Aquino, ang mga kapatid niya, ang dalawang anak niya, ang mga kamag-anak niya, at ang kanyang mga tagahanga lalo na. Ano ang kanilang maiisip? Pag nabasa ang thumbnail na patay na si Chris Aquino, kinulam, natural, lahat sila nag-aalala. Di ba? Ako nga nakita ko, ano ba? Oo. Ito na ba ito? Kala ko talaga, ay, nung nakita ko yung susunod, ay,
Naku, naloko. Basta, tayo. lagi po nating aalalahanin, kapag may mga ganyan po at wala namang pinanggagalingan na legit talaga na mga reporters o mga vloggers, wag po kayong maniniwala. Kasi talagang fake news po yan sa totoo lang. Isipin mo si Chris Aquino, kailan lang nasa birthday party. Na maganda na ang pakiramdam, maayos Maganda na itsura, diba? Nagkukwento tungkol kay Bimbi, yung one-on-one interview niya kay OG Diaz. Ang ganda na po eh. Tapos biglang kinulam, patay na. Ganon. At ang may nakalagay pa, yun daw katawan ni Chris, kaya daw ganyan na masasakit ang kanyang mga buto at laman. Nilagyan daw ng maraming aspili at karayom. Ganon? Ang buong katawan daw niya, nilagyan daw. Lumalakad ang karayom sa loob ng katawan. Kaya kung saan matama, yun daw yung nasasaktan. Ay, ba yan? Nakakalungkot naman. Iba rin gumawa talaga ng mga clickbait. Kaya ang pinakamaganda talaga, huwag tayo magbibigay ng ehemplo. Huwag tayo magbibigay ng clue. Kumbaga. Diba? Huwag nating simulan. Yes. Para wala silang madampot na kwento na puro naman fake news. Pero sa bagay, sabi nga ni Chris, enough of fake news. At ang kasabihan nga po nating mga Pilipino, habang pinapatay ka, lalong humahaba ang iyong buhay. Yun naman. Sana doon na lang tayo sa magandang kahihinat na mga ganyang kwento. Dalawang bagay yan di ba? Yung fake news, pag nababalitang patay ka na, lalong hahaba. Yung iba naman, na kababayan natin, bumibili agad at nagpapareserba ng kabao. Yung iba nagpapagawa agad ng pansyon. Diba? Iba-ibang take yan kung sa mga nakakabasa. Kung ano yung paniniwala. Correct. Papagawa agad ng pansyon, yung paglalagyan, yung tomb. Tapos hahaba ang buhay. Yung iba nagpapareserve na ng kabaong, ganon. Pero wag na po nating daanin pa sa ganon. Basta kapag hindi totoo, wag ibalita. At wag po nating lokohin ang ating mga kababayan sa mga fake news. Tama. At piliin po ninyo ang inyong pinanonood at binabasa kung kanino at sino saan nanggaling. At saka wag basta click ng click. Alam mo ako, may minamarkahan na ako dyan Pag nakita ko, ito yon, hindi ko na binabasa. Dapat ganun hindi ko na din kayo. pinapanood. Pinapalagpas mo na siya. Pinapalagpas. Hindi ko siya talaga tatangkilikin. Dapat kasi alam ko naman fake news Di ba? Nako, markado na sa akin yan. Pagka yan ang nakita ko, dumadaan yan sa atin, di ba? Correct. Dumadaan yan. Ay, ikaw yan, nakita ko na. Sino to? Tingnan ko baba. Sino gumawa to? Ay, ayoko na. Yan. Dapat ganun po tayo. Hindi believable. Di ba? Hindi credible. Correct. Kaya pag yun po, ayoko na lang banggitin. Baka sabihin, may mga nagmamakaawa kasi pag inireklamo mo, kasi may sakit ang magulang ko. Pag nawala itong ko, dito lang kami talaga kumukuha ng pambili ng gamot. Di ba may mga ganyan? Yes, may mga ganyan talaga. Kaya syempre, dahil iniisip naman natin, kung dyan ka na kakaroon ng pera na hindi ka nagnanakaw, alam mo yon? Pero mali pa rin. Mali pa rin, pero sana ibang estilo ng pagbabalita. Itong sinasabi kong vlogger na to, hindi ko na mabilang sa mga daliri ko sa kamay at paa kung ilan na ang kanyang pinatay. Tao nililigaw niya talaga. Itong vlogger na yan. Ano ang wish mo para kay Chris Aquino? Di siyempre, ang wish ko, long life. And then, good health pa rin hanggang ngayon. Pakikausap nga si Chris. To Miss Chris Aquino. You know. Just always be in a good condition so that your life and your health will be very good. And think positive. I always think positive. Never mind about the negative. Di ba? Tama, positive lang. Tama naman yun, di ba? At saka, parang awa nyo na po. Marami pong paraan para tayo ay kumita. Marami pong paraan para tayo mabuhay. Pero patayin naman po natin ang ating kapwa na buhay pa. Maling-mali naman yun. Ayun, no? tama. At saka, nakakapagtaka, irereklamo mo, magbabago lang ng title. Oo nga. Magbabago lang ng title. Susulpot na naman. Lahat nagagawa ng paraan. Nakakainis. Lahat halos pinatay na. At saka ay kino-quote, may mga art card pa, no? Nakakaloka. Usong-uso ngayon yan, kahit hindi sinasabi, may artista na, hindi na pagkakaabala ng artista gumawa ng mga ganun eme-eme, charot-charot. Kahahaba. Diba? Tapos may mga bago pa silang style. Umiiyak daw si artista ng ganito kasi daw may sakit si ganito, tapos may nakalagay na kabaong dun sa may umiiyak mo ganun, di ba? Grabe. Pumipili sila ng mga pictures na kamang-kama sa kanilang
thumbnail talaga. Nakakaloka talaga. Sana man lang kung kahit paano ay merong katotohanan yung kanilang inilalabas. Wala. May karma yan. Ay, Matindi karma niyan. Ano mang ginawa mo sa kapwa mo, pag bumalik sa iyo yan, Diyos ko, maawa kayo. Baka mamaya kayo ang tamaan yan. Gabaan kayo. Ay, oo. Sigurado ng gaba, di ba? Mahirap Isipin yan. mo na nanahimik si Chris Aquino, nagkukwento na nga. Naaalis na sa Hacienda Lucita si Josh. At dito na sa Maynila, naninirahan. At ando na daw, pupunta sa mga binay. Di Diba? ba? Tapos ito, papatayin nyo, sinira nyo na naman yung magandang kwentuhan. Totoo. Ay nako, parang awa nyo na po. Kantahan mo si Chris Aquino. Ay, di kakantahan ko siya ng Killing me softly with his song, killing me whole life with his word, killing me softly with his song. Ito yung I heard he sang a good song. I say that song with you. Listen din to. Every day with you together and ever what you do. Ayan. Ayun. Alam ni wating-wating yan. Whatever what you do. Okay? Ano pa? And stay to save the good time and ever what you know. Killing me softly with a song, killing me softly with all life, killing me softly with a song. Basagan salamin. Ayun na. Ba't hindi ka mag-publish ng song hits? Ayon sa iyong lyrics. Song hits 101 dito. Oo. 1,001. 1,001 pala. Oo. Yung ganyan nakapag. Hindi. Ano lang yan, manipis. Ano ba yun? Oo. Diyan. Oo. Sana gumawa ka din ng sarili mo song hits. Oo. Mali-mali ang lyrics. Diba? Pero at least tama yung tono mo, Ning. Oo. Killing me softly. At saka parang tuwan-tuwa siya, no? Oo. Di ba fake news din ginagawa nito? Fake lyrics. Fake lyrics. Pero dyan siya kinaaaliwan. Oo. Diba? At least yan napapatawa mo ang lahat dahil sa fake mo, hindi ka mabibisit. Tuwan-tuwa ang mga SNNers Oo. kung kumakanta ka na. Ay, lalo na yung mga lot-lot sa eleksyon. Sino yan? Ay, ang dami. Mga Sige nga. artista, marami si Gumabaw. Lot-lot ba? Lot-lot si Gumabaw. Maraming ano. Sigurado ka? Oo, lumabas na. Sa Camarines? Ang mga lot-lot, Aramina, lot-lot na. Tapos si Dennis Padilla. Kawawa Dennis naman si Padilla. Lot-lot de Leon. Marjorie Siya Barreto. talaga yung term na lot-lot, ano? Pero sa kabilang banda natutuwa siya kasi kahit di siya kasali, nababalik ang Yes! Oo, napapanahon. Ang Sino nakakaloka pa? lang, di ba, ng mag-asawa na nag-aaway, lot-lot din si Marjorie at saka si Dennis Padilla. Ang sabi, si Marjorie daw ay nanalo. Pero si Dennis daw, Pero Self lang. nakalagay talaga, nakasama siya doon sa ano. May nakalagay nga doon na siya na Bong Revilla, still fighting. Ganun. Still May fighting. nakalagay o doon. tapos, Tapos ang dami pa, ang dami nila na lot-lot. Si, Bagatsing. Oo. Raymond Bagatsing na Maynila. ano ka ba? Paano ba nanalo si Raymond? Si SB nga, na napakaganda ng ginawa sa Maynila. Nalot din. Lot din. Oo Pero ang nga. pinakamaganda sa kanya doon, nag-concede siya kaagad. Oo. Hindi pa natatapos ang bilangan, meron na siyang inilabas sa kanyang Facebook page na tinatanggap ko po ang aking pagkabigo. Ayan, Pero maganda. ipinangangako ko na hindi po dito matatapos ang pagtulong ko. Yun. Yun ang talagang Oo. magaling na fighter. Mm. Di ba? Hindi siya yung masama Oo loob nga. porque ganito. Pero yung ginawa ni SB na yan sa mga kababayan natin sa Maynila, minarkahan yan sigurado. Tama. Oo, hindi Sa siya- susunod, Yan. wala na siyang hihingin pamboto, kusa nang ibibigay sa Oo, kanya. totoo. Ang ganda di ba? Oo. Itong pinakamatindi. Ay, sino? Abalos. Ay, oo. Naging Abalos. Di ba? Di ba yung Oo. gano'n? Di ba is gano'n? Ikaw ang nagsabi niya. Ay, hindi. Siyempre, gano'n naman nakita ko naman sa kung sa ano niya eh. Sa Campaign ads niya, ads. campaign ads yan eh. Doon sa Facebook, di ba? Gano'n. Di ba yung may mga word pa? Puk! Ginagano. Puk! Isa-isa tapos. Lot.
Pag umuwi ako ng Nueva Ecija, lahat ng Kita ko kalye yung picture. dinadaanan ko puro Abalos. Ay, Alam mo ganun. kung ano naka-apekto sa kanya? Yung pakikipag-picture taking Alice Guo. Ay, Yun ang nakikita ko siguro. Yun ang nakikita ko, yung mga pogo-pogo na yan. Sayang, alam mo, nakakaawa din talaga din yung mga politikong ang laki ng ginastos. Pinuhunan. Namuhunan. At alam mo na napakaganda ng puso sa pagtulong. Oo. Sige nga, pumunta nga tayo dito. Ayun. Tilad-tila rin nga natin ito. Isa pong bating at talagang tahirang politiko na po ang nagsabi. Ang sabi niya, we need guardians, not comedians. Ang sabi niya, ang Senado ay hindi entablado para sa mga puppets. Ay, Ayan. Sino sa palagay mo unang papasok sa utak mo dyan sa we need guardians, Ay, di, siyempre, not comedians. Siyempre walang iba kundi si Willie Rebellion kasi di ba tumakbo siya wala sa plataforma? Okay. Oo. Tsaka komedyante At saka siya. komedyante siya, di ba? Nagpapatawa naman siya. Ano gagawin niya doon sa Senado? Bibigyan niya ng jacket yung mga nanalo. Oh, sabi, nanalo ka, bigyan ng jacket yan. Ikaw nanalo ka, bigyan ng jacket yan. Ano yung sabi? Kapag ako nanalo, babalikan ko. Babalikan ko lahat ng mga gumagawa ng mga fake news. Ay, Sabi Ano niya daw yun. yung fake news na ginagawa para sa kanya? Oo. Yun siyempre, na kung ano yung mga, di ba, ang daming pero parang wala namang fake news. Wala na namang kumalat. fake news. Wala akong na fake news. Lahat, di ba? So marami siyang May pinagmumulan yung mga Oo. kwento, mga dati niyang katrabaho, Yan. mga staff niya, production people. Oo. Wala walang maitatago talaga, di ba? At saka alam mo, para siyang may balat Bakit? Lahat ng inakyatan niya na entablado, Lot-Lot and Friends. Ay, Sino-sino may mga inakit Lito Camo. oh. Ay, Mariposa. Uy. Sam Versosa, idinamay mo pa. Ay, ganun. Oo. kaya naman pala may lot-lot. Luis Manzano. Ay, Ay. Di Naku, ba? kaya ito na yung naman lot-lot pala. and friends. Si Raymond, si R33, Ronquillo, may balat. Ang dami. May Ang balat dami. talaga. Ay, may Oo. dala pala siya. At eto ang nakakatawa. Ano? Di ba may napanood tayo na Oo. nakahanda na raw po talaga ang speech ni Willie Revillame kapag siya ay nakapasok sa Senado. Oo. At nilinaw po niya yung unang interview daw niya na sinabi niyang wala akong script. Oo. Wala akong kahit anong binabasa. Excited ako. Excitement ba? Yung sasabihin mong wala kang plataforma? Natanungin na lang siya kapag nandun na sa Senado dahil doon pa lang niya maiisip kung ano yung plataforma niya. Excitement ba tawag doon? Naloka nga ako doon sa pinanood Oo. ng... Ano pa yung sabi? ganito daw ang gagawin niya. Oo. Meron na siyang speech. Oo, meron may nakahanda na. Wala daw script, di ba? Galing Wala sa raw puso. script yun. Una po ay para sa inyo. Di ba? Senate President Chis Escudero. O, di ba? Sabi niya gano'n. The majority. Oo, Ganon. galing yun. Alam mo, The minority. Ganon. Iba na talaga. Excited na ako. Kung ako'y pagkakalooban ng Diyos na maging senador at dahil din sa inyo, pakinggan niyo yung una kong privilege speech. Excited ako doon. Para sa inyo yan. Wala akong script. Galing sa puso ko at nasa utak ko na ngayon pa lang. Diyan lang. Kasi yung opening pa lang, di ba? Uunahin ko, hindi yung Senate President, hindi mga colleagues. Uunahin ko sa sambayan ng Pilipino naniniwala sa amin dito sa Senado. Kayo ang una sa amin, puso at para paglingkuran ng tapat. Now, I'd like to acknowledge the Senate President Chis Escudero, to the majority leaders, to the minorities, and of course, to my colleagues here in the Senate. Okay ba? Okay ba yung opening ko? Sample pa lang yan, darling. O, di ba? Okay. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Ikot ako. Siya na nga siguro yung we need guardians, not comedians. Di ba? Nasimulan sa isang maling hakbang. Correct. Kaliwa ang nauna, hindi kanan. Kaya ang mga vloggers at ang mga kababayan natin talaga, pinupog siya talaga ng todo-todo. Basta sayang sayang yung pagkakataon. At tapos may mga nagtatanong, ba't hindi siya sinuportahan ng DDS samantalang si Philip Salvador? 28 provinces ng Mindanao, sa lahat ang laki ng boto ni Kuya Ipe.
bakit siya iboboto ng mga DDS? Nawala ang loyalty niya. Dati-dati sinasabi niya, inibitahan po ako sa palasyo, kumain kami ng okra. Kumain kami ng ganito ni dating Pangulong, ni Pangulo, sabi niya. Tsaka may countdown pa siya, di ba sa TV niya, tumawag nung isang araw at tinawagan ako, pero hindi, di ba mga ganun siya, may countdown eh. Tapos sabi niya, pumunta kami ni Senator Bongo. Sabi niya, abay, nung sa palagay po niya ay palubog na ang bangka ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, bumaklas siya. Yan po ang malinaw. Kitang-kita po natin yan. Kumbaga sa retrato, ang linaw po niyan. Nung sa palagay niya ay pabagsak na ang dating Pangulong Duterte, nag-independent siya. Si Philip Salvador, nagpaka-loyal. Hindi nagbago ng kulay. Hindi siya hunyango. Diba? It pays to be loyal. Ano ngayon? Di ba mas mataas pa numero sa'yo ni Kuya Epe? Kasi nga, dinala siya ng DDS dahil naging loyal siya sa iniidolo nilang dating Pangulo. Dapat gano'n. Hindi Nagsiguro ka nung maintindihan mo na, teka, mukhang ano na to? May ICC na, may ganito na. Bumaklas ka. Kasi yung kagandahang ino-operan siya, matagumpay pa ating Pangulo. Tinanggihan niya. Yun Ngayon, manghihingi ka ngayon ng boto. Siyempre, ipagkakait ngayon ng mga tao. Yes naman. Ganito lang kasimple yan. Hindi ka kinakitaan ng sinseridad ng ating mga kababayan. Nakaapekto ng matindi sa'yo yung mga negatibong bagay na nagawa mo sa nakaraan na nung magsalita ang mga tao na hindi mo tinrato ng parehas, dyan ka talaga natalo. At saka saan ka nakakita? Mga artista, wala man lang nagtaas ng kamay mo. Kaisa-isa si Jan Estrada na nabasa ko na nag-post. Asa ng iba? Halos panay dancers ang kasama niya. Wala talaga. Ganito lang yan. Kunwari ako, taga-baryo namin. Hindi ako sinuportahan ng mga kababaryo ko. Sino susuporta sa akin? Kapit-baryo? Hindi paniniwalaan yun. Diba? Dapat yung talagang yung malalapit sa'yo kasi yun na magtatanggol sa'yo. Hindi ka nga inendorso Ibig sabihin, hindi rin sila naniniwala sa iyo. Tapos ngayon, meron kang babalikan mo yung mga gumawa ng fake news sa'yo. Anong fake news ang inilabas laban sa'yo? Wala kaming nabasa. Lahat ng nabasa namin na itinutudla sa'yo, totoong naganap yun, totoong nangyari yun. Kaya walang fake news. Ikaw ang fake news. Dahil ikaw, nagpanggap ka. Sabi mo, dati na naman akong tumutulong. Sabi mo pa nun, hindi ko naman kailangan ng posisyon sa gobyerno para ako tumulong. O kaya daw niyang gawin yun. Galing daw sa sarili niyang bulsa. Di ba? At saka ang tanong nga ngayon ng karamihan, siyempre tapos ng eleksyon, talo na siya. Saan siya ngayon dadamputin? Si Kuya Will. Napag-usapan na natin nung nakaraan yan. Hayaan na natin kung saan siya pupunta. Pero diba? I'm sure, di ba, knowing Kuya Will, meron at meron. Mabubuhay yan. Ako, mabubuhay yan. Baka nga kumita pa siya dito Sa eleksyon na to Ayun na. Baka nga kumita pa siya dito sa totoo lang. Sa totoo lang. Ay, syempre, hindi naman maitatago yan. Syempre, sa susunod ng mga araw kasi, di ba, lalabas na yan yung mga gastusin lahat ng mga di ba? At kung sino-sino yung mga nagbigay. Syempre, may mga ganyan. Syempre, kung ikaw sumuporta ka, ni-expect mo yan, ako, papasalamatan. Nasaan yung suporta ko? At saka papasalamatan ako niyan. Ngayon, paano yan? Wala naman siyang pinasalamatan. Wala. May mga donation yan. Siyempre, meron mga donation na galing kung kanino. At saka open naman yan, di ba, Nay? Sa lahat ng kumakandida, meron mga taong tumutulong. Lalo yung mga businessmen. Correct. Tatlo tayo naglalaban-laban. Tatlo tayo bibigyan ng suporta. Kasi syempre, ano man ang mangyari, ako, ikaw manalo, okay lang. Kasi nabigyan ka rin ng suporta. At saka negosyo ang tawag doon, yung PR mo para kung sakasakaling kailanganin mo mga bagay-bagay, hindi ka pinahindian, hindi mo rin sila pahihindian. Kaya nga, ang politika daw nagiging negosyo talaga, di ba? Tutulong daw yung mga supporters mo dahil may favor naman na hinihintay pagkatapos. Ganun talaga. Parang ganon. Kalakaran naman yan, ganyan, di ba? Nakakaano talaga. Kaya, huli na para magsalita pa si Willie Revillame na may mga fake news, kesyo siniraan daw siya. Umupo ka ba naman sa unang pagkakataon at sinabi mo na, huwag niyo akong tanungin. Wala pa akong plataforma. Kapag nanalo na ako, saka niyo ako tanungin. Anong laban to? Mali yun. Maling-mali. Excited daw siya.
Wala daw siyang script. Oh. Yun na. Yun yung pumasok ka sa isang bagay na hindi mo pala alam. Giyera na pala yung pinapasok mo. Wala kang armas. Wala ka pang bala. Ano mangyayari sa'yo? Hindi talagang kulelat ka. Diba? Kasi naniniwala ko anumang bagay, lalo na pag pangmaramihan, dapat to may plano. Kasi pangkalahatan kasi ito, hindi pwede pang isahan lang to para wala kang plano. Diba? Tsaka yung pagtulong, hindi pinagkakalat yan sa kung kani-kanino. Kapag tumulong ka galing sa puso, dapat ikaw lang nakakaalam yan at yung mga taong natulungan mo na hindi na rin nagsasalita. At saka tatak na naman sa kanya yun yung pagtulong, di ba? Talagang naman ng tao ay nandiyan si Kuya Will, magtutulong sa atin yun. Nakatatak na sa kanya yun. Oo, kasi ginawa niya naman Kaya yung nga, una yun pa yun ibig sabihin, parang baliwala na yun. Kung nakapwesto siya, ayun, siguro lalo siyang tutulong kasi yun naman talaga ang tiningin siya sa kanya ng tao, ang tumulong siya. Nung tumutulong siya sa mga kalamidad, di ba sabi niya, nagbigay ako ng 10 milyon. Bahala na yung kapitan kung sino-sino ang pagbibigyan. Palagay mo na sa utak na niya yung pagtakbo nun, paghahanda na yun, marahil. Oo. Marahil. Kasi usually, di ba yung mga ganyan, yung mga talaga tumutulong talaga, ayaw talaga nila yan. Wala kang inaasam na posisyon, di ba? Wala sa'yo yan. At saka Kasi, bakit sasabihin niya yun? Di ba dapat hindi yan sabihin katulad yan, sa Marikina. Sa Marikina. Yung bumaha. Nandun ako, dumating siya, si Sir Will Revillame, di ba? Siyempre kausap niya si Mayor Marcy Teodoro, Mayor pa nun si Marcy. Sabi niya, ito, Mayor, magbibigay ako ng 5 milyon. Bahala ka na sa kanila. Yung mga nasa lanta dyan, ikaw nang bahala sa kanila. Basta itong tulong ko. Alis na naman siya, pumunta na naman siya sa Mateo. Pagdating na sa Mateo, kausap niya naman yung Mayor. O sabi, Mayor, ito magbibigay ng 3 milyon. Ikaw na yung bahala dyan sa kanila. At saka kinabukasan, yun ang news niya sa kanyang show. Nanggaling po ako, mga kaibigan, kahapon sa Marikina at sa ibang lugar sa Rizal. Nagbigay ako ng 10 milyon sa Marikina. Nagbigay ako ng 3 milyon kay ganito, 4 na milyon kay ganito. Yan. at saka di ba ang totoong pilantropo, hindi ina-announce ang nagbibigay Totoo ka. yun. Kasi pag Tahimik na ina-announce mo, tumutulong. lalapitan ka kasi. Kaya pag hindi ka nagbibigay, ikaw mismo naghahanap na, yun, kailangan ito. Ikaw yung At naghahanap saka kapag in-announce mo o pinagkalat mo ang tulong mo, nawawala yung indulhensya, nawawala yung puso na nagbigay. Eto pa, Nueva Ecija. Nagkaroon kami lahat, di ba? Kala mo ba, hindi rin siya sinuportahan sa Nueva Ecija? Bakit? Kasi nung magpunta pala siya sa Camarines, kay Mayor Lenny Robredo na ngayon. Kalahin mo sabihin doon na taga-roon daw yung nanay niya. Ay, ganun. Hindi ba? Taga Bicol? Taga Saragosa ang nanay niya. At taga Cabanatuan ang tatay niya. O paano napunta sa... Ewan ko sa kanya, baka sa lahat ng puntahan niya, taga-roon yung nanay niya o yung tatay niya para makakuha ng boto, di ba? Ang hirap naman no. Nasaan Diba? ka lang doon? Ano ba yan? Kaya di siya sinuportahan. Tinakwil mo ang probinsya natin, hindi ka rin namin susuportahan. Ay, grabe naman pala siya Nakakaloka, di ba? Ibang klase. Kaya, nako Willie Revillame, isang matinding panaginip itong nangyari sa'yo kung hindi man bangungot. Bangungot ito ng buhay mo na kung sakali na magtatry ka pa ulit, paghandaan mo na ito. Talagang ang puso mo dapat nakabukas at hindi ka lang basta magtatatalak kung saan-saan at hindi mo pipilosopuhin yung mga reporters na nagtatanong sa'yo. Tatanungin ka, ano po ang masasabi niya? Ikaw ang tanungin ko, ano masasabi mo? Diba yung mga ganon? Dapat talaga sa susunod meron na siyang advisor, grupo ng advisor na nakatutok sa kanya kung ano ang pakakawalan niyang salita at kung ano ang sasabihin niya. Dapat may ganon. At sa mga nagtatanong po, sabi, si Christy masyadong hard kay Willie. Alamin niyo po muna ang kwento. Bakit nga po ba? Meron po akong pinanggagalingan. Kami po ni OG Diaz, meron po kami pinanggagalingan. At marami pa pong iba na kwento na hindi ninyo alam. Ba't kami nakapagsasalita ng ganito? Dahil kilalang kilala namin si Willie Revillame. Ganyan kabaligtaran ng ipinakikita sa inyo. Kaya huwag niyo pong tatanungin ang sino man na gaya yung mga production people. Bakit yung ginaganyan si Willie? Nakaranas Ay, siyempre naman. Nakaranas ng di magandang pagtrato. Hindi naman yung magsasalita kung hindi nila na na experience yung mga ganyan na ugali ni Kuya Will. At saka mahirap mag-imbento. Ito na lang. Ba't wala nagtatagal na co-host? Si Willie Revillame. Ba't walang nagtatagal na production people? Bakit ka papasok pa lamang, umaalis na? Kayo na po ang humusga kung bakit. Basta
we need guardians, not comedians. At ang Senado po ay hindi entablado para sa mga puppets. Yun lang po. Kantahan mo na ang Kuya Will mo. Ay, naku, di kakantahan ko siya nga. I started a joke. It started the whole life playing. Whole world! Oh. I'm ever the same. Forgive me, Natatayo na love, talaga ng song hits the to. ever wanting. I definitely say. I know, but oh. Pero may tono pasok yung tono. Yung tono, pero ang lyrics, Ang malulu lyrics. ka na naman si Wating-Wating at si Tita Ace dyan. Pasok yung tono, yung lyrics nasa labas. I look at the sky. Di ba yun yun? Oo. Sige nga, tingnan nga natin kung kakayanin niya. Oh. I started a Napakahaba joke. naman. Ay! Started the whole world crying, but I don't. didn't see that the joke was on me. Oh. Oh, ayun no. Oh. I look at the sky, running my world. Hoy! Then I finally Died! Tama na. Gas-gas na yan. Gawa ka naman ng iba. Okay? Ay, ako, nakakaloka ka ha. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At eto na nga ang ating blind item for today's video. Naku! Eto na talaga. Alam mo, isa siya sa pinakamahirap bigyan ng clue. Mahirap Kasi talaga. pag binigyan mo siya ng clue, sa pool na kagad ng mga Correct. SNNers. Kaya pakikinggan nyo muna kung ano nangyari dito sa kanya. Okay. Eto pala siya. Ayaw niya nang bumalik dito sa Pilipinas. Uy, bakit? Bakit kamo? Hindi raw siya babalik hanggang di siya nagiging superstar. Ay, Parang mahihirapan na. Oo naman. Sabi nga ni Dexter Doria, iisa lang ang superstar. Sabi ni, Oo. hindi Dexter Doria. Ah. Ay, sino nga ito? Sino? Sige. Sino? Tita Ay, Celia. Tita Celia Celia Rodriguez pala. Rodriguez. Oo, Oo. Dexter. Ay, naku, Tita Dexter, hindi pala. Hindi ikaw yun. Sorry. Ni Celia Rodriguez, si Miss Celia Rodriguez. Kaya hindi siya pwede. Kaya ito siya, nandoon, kayod marino sa abroad. uy, Kumikita ba naman? Eto na nga, kahit kumain ng marino, naku, hindi. Kulang at kulang pa rin. Bakit? Kasi pinagsawaan. Nawala ang premium. At wala daw. Oo, kasi ang hinahanap na talent ay hindi yung talent niya ngayon. Yung dati. Yung dating talent niya. Ako parang alam ko na kung sino yan. Nakakalungkot isipin. Talaga, ay, ito naman tayo, sa panghihinayang na naman tayo mapupunta rito. Oo. Nakakapanghinayang. Kasi, eto na. Parang siya nabubuhay ngayon. Eto. Kaya siya nabubuhay kahit wala siyang masyadong kita sa abroad. Nagjojowa ng may mga trabaho doon. Hindi na, kahit hindi na basta may trabaho, may regular na income. Basta mabubuhay Basta siya. mabubuhay siya. Na yun, doon na may tawid niya yung pangkain niya, may titiran siya. Okay na yun. noy, Ay, Katie Ang girl, galing. kain tulog. Yes, pero ito na. Hindi siya nagtatagal sa isang relasyon lang. Siyempre kinakasama niya. Kasasawaan siya. Correct. Na iniisip niya, ano to? Kumuha ko para palamunin? Gawin akong palabigasan. Oo, kahit na sino ka pa, no? ay, Kung dati pa, malamang. Oo. Patatagal. Ganda ngayon- ng boses mo. Oo, pero ngayon, Diyos ko, please. Ay, Pero ito, so lipat-lipat. Lipat-lipat. Ang tanong, hanggang kailan siya palipat-lipat? Ay, Ay, naku. baka lahat ng mga kababaihan doon eh. Oo, ganun na lang. Ang pangit na ng imahe niya doon sa abroad. Na kapag may kasama, lahat ng makakasama yun, naku, binibigyan na ng babalay makakasama. Ay, naku, gusto mo bang bumuhay? Tsaka mamam pala ng mamam. Oo, pag maoy ba yun? Pag namama. Maoy, pag namaoy na, Diyos ko, ansya na. ay, Oo. oo. Hindi ko ba siya Nakakaloka. na may hawak mo siyang papilis ito, no? Ba't di siya nadideport? Hindi pwede naman kasi yung mga ganyan, pinapaano yan eh. Pinoprolong, Oo, ine-extend. Oo. Ganun. Oo, Kaya pala ine-extend. naman pala. Kaya, pag kailangan niya ng extension, kailangan may jowa siya para may mag-sponsor. At baka mali mo umi-exit ganun. sa ibang lugar. Ako, baka mamaya matulad siya doon sa kilala natin. Ni-revoke ang petition. Yun ang nakakaloka. Ayun, Nako,
Paano yan? Ay, wala Pag wala na. na may girl ngayon, iba na naman. Oo, ay magaling siya eh. Kinaril niya na eh. Pag alam niya na, ay naku, mukhang magsasawa na sa akin. Kailangan pag natapos ko dito, may pansalo agad. Ang galing. Bigyan mo nga kami ng clue. Naku, ang ganda ng boses ko dati. Ay, babaeng babae ang boses ito dati. Parang nga yung mga kanta niya. Ay, yung mga kanta niya yung... The power of love! Celine Dion. Oo, yung mga... Sige pa. In the power of love! Tsaka pag kinakanta niya yung lahat ng mga sikat na singers doon talaga. Ang galing. Oo, sayang. Ito na tayo. Dito na tayo sa nakakapanghinayang. Pati kayo manghihinayang. Paano yan? Hindi na siya girl na girl eh, no? Hindi na, mahirapan na rin siya kahit siguro kahit na gusto niyang bumalik sa pagiging Mahirapan na. na. Bariton na ang boses. Hindi natin na niya siguro yung... Na mataas. Oo, wala na. Kanta ka nga na isang Celine Dion na mababang-mababa ang boses na gagamitin mo. Ang kinakanta niya na yun. Yung ngayon. Boses niya ngayon. Yung ngayon? Eh, pareho ginagawa mo eh. Hindi, yung lalaking lalaki. Paano? Ibinabalay baba. Binabala kasi gusto mababa. Di ba gumagano pa yan? Oo. Tam. Oo. Pag pinapanood ko nga yung mga video niya, hinayang na hinayang ako talaga. Oo, kasi diba? itong dating batag ito, siya ang nagdala ng dating mga action sa entablado. Dinala niya naman sa abroad. Kaya patok na patok sa mga May foreigner. ganun pa siya. Ayan. Ay, ganon. Pitik-pitik pa. Oo. Pagkakakambyo na siya. Ay, Eh ngayon, Wala nang nakatayo na lang siya ngayon. oo, nakatayo na lang. Tsaka mo ang dati, pinag-performan niya yung nakapaikot na ang daming tao ngayon, doy. Ay, yung Maliliit lima. na bar. Oo. Limaan lang. Panglimahan lang. Diyos ko, tapos dito, yung lima, yung tatlo, lasing na. May nagtangka raw kumuha sa kanya para sa isang concert. Oh. Kuha naman bayad ng tickets, kaya hindi natuloy. So, paano? Ayan. Ay, naku. Ang dami nating mga kababayan singers na nagsushow doon, hindi rin siya binubukan, no? Oh, wala na. Oo, Kasi, dapat Pagka kasi nakikita ka na sa kung saan-saan, wala na. Wala eh. Wala na Di ba mystery. nga? Oo. Sabi ko nga sa'yo, yung kaibigan kong taga-Japan, di ba? Na ano sa... Bagsak na ang premium. Nabudol. Talagang kisigawan sila. Di ba yun yung pinakita, pinunit yung ticket. Di ba mga ganun-ganun? Hay nako, alam ko po, nagchat-chat na kayo. Yes. Ang dali-dali, kabisado nyo siya kung sino. Kaya siguradong wala nang mauupo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabahong basura at walang. Electric fan. Ayan. Oh. Kaya naman, Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po, please, ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. at Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng GCN. Makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng GCN. At siyempre, ang lagi kong papaalala sa inyo na please, don't skip. At supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. yun. Ay, nako, magpagaling tayong tatlo. Oo nga. Pero kita nyo naman po, mga kachika, Lumalaban. kahit meron po kaming lagnat, ubo at sipon, tawid pa rin po kami sa inyo. Ganyan po namin kayo kamahal dahil kami po ay binibigyan nyo rin ng inspirasyon, tiwala, suporta at pagmamahal. Hanggang sa susunod na sultada po ng ating programa, inyong programa, at ito po ang Showbiz Now. Na!